Sa simula ng episode na ito ipinakita ang Sword Pool Holy Land kung saan ang ating bida na si Ming ay bumalik matapos gamitin ang identidad ni Long Xiaobai upang manatiling ligtas dahil sa kasalukuyang sitwasyon niya ay marami ng makapangyarihang puwersa ang nakakaalam na hawak pa rin niya ang napakalaking kayamanan mula sa kanyang bangko kahit na naibenta na niya ito. Dahil dito naunawaan ni Ming na kung mananatili siya sa kanyang tunay na identidad ay tiyak na siya ay magiging target ng iba't ibang pamilya at puwersa kaya mas pinili niyang magtago sa ilalim ng katauhan ni Long Xiaobai kung saan walang makakapaghinala sa kanyang tunay na pagkatao. Habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang silid maingat niyang inihanda ang kanyang depensa sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming formations sa paligid upang masigurong walang makakalapit sa kanya nang hindi niya nalalaman at sa labas naman ay naroon si Invisible Sword na patuloy na nagbabantay sa kanyang kaligtasan kasama si Little Qiang kaya kampante si Ming na kahit may dumating na kalaban ay agad niya itong mararamdaman at walang sino man ang makakagambala sa kanya sa loob ng lugar na ito. Pagkatapos tiyakin ang kanyang seguridad agad na nagpa siya ang ating bida na pumasok sa kanyang dimensional space upang simulan ang susunod na hakbang sa kanyang cultivation at pagpasok niya roon ay ibinigay niya sa kanyang merit monument ang napakalaking halaga ng martial god coins na kanyang nakalap kapalit ng dalawang napakahalagang bagay na tinatawag na Ray of Immortal Divine Light at Ray of Providence na parehong mahalaga upang makamit ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Sa tulong ng dalawang liwanag na ito ay nagkaroon si Ming ng pagkakataon na maabot ang kapangyarihan ng God Will at sabay nitong baguhin ang kanyang earthly status tungo sa heavenly status kahit na hindi nito agad tataasan ang kanyang cultivation level ngunit lubos naman itong pinapalakas ang kanyang kabuuang lakas bilang isang martial guru. Matapos niyang makuha ang dalawang kapangyarihang ito ay agad siyang nabalot ng maliwanag na tila unti-unting sumasanib sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa puntong ito ay nagsimulang gabayan si Ming ng kanyang master na natutunan ang buong proseso mula sa Will of the Sword dahil si Bing Ying ay hindi maaaring manatili sa labas para magbantay kaya ang sword ang siyang nagbabantay habang ang kanyang master ang nagbigay ng detalyadong gabay kung paano niya dapat gamitin ang mga liwanag upang maabot ang heavenly position. Ipinaliwanag sa kanya na kailangan niyang maging kalmado at maramdaman na siya ay bahagi ng heaven at earth kung saan ang kanyang katawan ay magiging tulad ng lupa habang ang kanyang bilis at galaw ay magiging tulad ng kalangitan kaya sa ganitong paraan ay mabubuo ang isang maliit na mundo sa loob ng kanyang sarili. Habang patuloy ang kanyang meditation ay unti-unting nagliwanag ang kanyang noo at nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya ang kanyang katawan na tinukoy bilang kapangyarihan ng martial gods na nagpapakita na ang kanyang pagsasanib sa heaven at earth ay nagsisimula ng magbunga. Matapos ang mahabang panahon ng meditation ay lumipas ang 1 taon sa loob ng kanyang dimensional space kahit na 1 araw pa lamang ang lumipas sa labas at sa panahong ito ay lubos nang naramdaman ni Ming ang koneksyon niya sa buong mundo kung saan ang bawat buhangin, bato, damo at puno ay tila nagiging bahagi ng kanyang sarili at sabay-sabay na gumagalaw kasama niya. Gayunpaman ay napagtanto ng ating bida na hindi pa ito sapat upang maabot ang tunay na heavenly level dahil napakaliit pa lamang ng kanyang nakuhang bahagi ng God Will kaya muli siyang nagpatuloy sa kanyang pagsasanay at pinili na mas palalimin pa ang kanyang koneksyon sa heaven at earth. Lumipas pa ang 7 taon sa loob ng kanyang dimensional space at sa panahong ito ay mas lalong lumakas ang enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan habang ang liwanag sa kanyang noo ay bahagyang humina ngunit kapalit nito ay may isang aninong unti-unting lumitaw mula sa kanyang katawan na siyang kanyang martial soul. Sa puntong ito ay napansin ng kanyang master ang anyo ng kanyang martial soul at ipinaliwanag na ito ay nagsisimula pa lamang mabuo kaya hindi pa ganap ang anyo nito ngunit malinaw na nagkaroon na ito ng hugis. Nang iminulat ni Ming ang kanyang mga mata ay doon niya tuluyang naabot ang panibagong breakthrough kung saan nakuha niya ang heavenly status sa kanyang martial guru na antas. Kahit na sapat na ang kanyang lakas upang umabot sa martial dominator, pinili niyang huwag muna itaas ang kanyang cultivation dahil mas mahalaga para sa kanya ang patatagin muna ang kanyang kasalukuyang pundasyon. Tumayo ang ating bida at sinuri ang kanyang sariling lakas kung saan napansin niya na bagamat mayroon na siyang kapangyarihan ng God Will ay napakahina pa nito kumpara sa kanyang naranasan sa Xuanshan World na mas malakas at mas tunay. Dahil dito ay napagtanto ni Ming na hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang God Will upang magbigay sa kanya ng tunay na kalamangan sa laban kaya kailangan pa niya itong palakasin. Kasabay nito ay muli niyang sinuri ang kanyang martial soul at napansin ang kakaibang pakiramdam dito na tila may kulang o hindi pa ganap ang anyo nito. Ipinaliwanag ng kanyang master na normal lamang ang ganitong pakiramdam dahil ang kanyang martial soul ay isa pa lamang prototype at magiging ganap lamang ito kapag tuluyan na niyang naabot ang antas ng martial saint kung saan magiging buo ang kanyang martial spirit.
Gayunpaman ay nagpasya si Ming na hindi pa muna siya magbe-breakthrough sa martial saint dahil nais muna niyang patatagin ang kanyang heavenly status bilang martial guru bago niya isipin ang susunod na hakbang sa kanyang cultivation. Matapos ang lahat ng ito ay lumabas na si Ming mula sa kanyang dimensional space at sinalubong siya ng kanyang mga kasama na labis ang kasiyahan sa kanyang pagbabalik at agad siyang binati sa kanyang tagumpay dahil sa pag-abot niya sa heavenly status ng kanyang martial guru. Ipinaliwanag ni Ming na bagamat 5 araw pa lamang ang lumipas sa labas ay 8 taon ang kanyang ginugol sa loob ng kanyang dimensional space kaya napakalaki ng kanyang naging progreso kung saan ang kanyang katawan at kaluluwa ay naging mas matatag at mas malakas kaysa dati. Habang siya ay nakatayo ay may narinig siyang kakaibang boses na nagmula sa Haotian God na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang misyon at sa pagbabalik ng ama ni Long Xiaobai. Ipinaalala rin sa kanya ang tungkol sa Qi Tianhao sect at binigyang diin na paparating na ang mga tao mula roon kaya hindi niya dapat kalimutan ang kanyang tungkulin sa gitna ng lahat ng ito. Matapos marinig ang boses ay nag-isip si Ming kung saan ito nagmula dahil alam niyang ang God na dati niyang nakausap ay kanya nang napatay kaya imposible itong manggaling doon at napagtanto niya na ang boses ay tila direktang nagmumula sa kanyang merit monument na posibleng konektado sa Haotian God. Sa kabila nito ay tiniyak ng ating bida sa kanyang sarili na hindi niya kakalimutan ang kanyang misyon at gagawin niya ang lahat upang ito ay makumpleto. Muli siyang kumilos at nagsimulang maglakad palabas habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang kung saan kailangan niyang alamin ang tungkol sa tunay na ama ni Long Xiaobai pati na rin ang misteryosong Qi Tianhao sect na ngayon lamang niya narinig. Naisip ni Ming na kapag may pagkakataon ay tatanungin niya si Feng Shi dahil posibleng may kaalaman nito tungkol sa naturang sektor. Habang siya ay dumaraan sa loob ng lugar ay naririnig niya ang usapan ng iba pang mga tao na nagsasabing ang Mountain Gate ay inaatake ng mga tao mula sa Qi Tianhao sect at nagdala ang mga ito ng maraming martial gods upang sakupin ang Sword Pool Holy Land kaya ang mga elders ay naghahanda na at ina-activate ang Mountain Gate formation habang ang lahat ng disciple ay inuutusang maghanda para sa laban. Labis na nagulat si Ming sa narinig dahil kakabanggit pa lamang ng Qi Tianhao sect ay agad itong lumitaw bilang isang napakalakas na puwersa na kayang umatake sa isang Holy Land kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa Mountain Gate upang makita kung ano ang tunay na nangyayari. Pagdating niya roon ay nakita niyang aktibo na ang malaking formation at ang mga elders ay handa nang ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa paparating na kalaban. Lumapit ang ating bida sa isang martial artist at nagtanong tungkol sa mga umaatake at sa pagkakakilanlan ng Qi Tianhao sect dahil hindi pa niya ito naririnig noon at nais niyang maintindihan kung gaano kalakas ang mga ito upang maglakas loob na umatake sa isang Holy Land. Ipinaliwanag ng kausap niya na tila minamaliit niya ang kapangyarihan ng Qi Tianhao sect dahil ang mga taong ito ay hindi basta-basta at kilala sa kanilang lakas at impluwensya. Nagpatuloy ang paliwanag ng lalaking kausap ni Ming at sinabi niya na tila hindi kakayanin ng kanilang Holy Land ang lakas ng kalaban dahil ang mga tao mula sa sektor na iyon ay napakalalakas at kahit pagsamahin pa ang 5 malalaking dynasties ay hindi pa rin sapat upang tapatan ang kanilang kapangyarihan. Dahil dito ay labis na nagulat si Ming at hindi niya maintindihan kung paano naging posible ang ganitong sitwasyon lalo na at ngayon lamang niya narinig ang tungkol sa Qi Tianhao sect kaya wala siyang anumang kaalaman tungkol sa pinagmulan o tunay na lakas nito. Ipinaliwanag ng lalaki na ang tanging alam niya ay bigla na lamang lumitaw ang Qi Tianhao sect 3 taon na ang nakalipas at mula noon ay mabilis itong lumawak at lumakas. Sa loob lamang ng maikling panahon ay maraming tagasunod ang sumulpot sa iba't ibang dynasties at unti-unting sumali sa kanilang grupo ang maraming makapangyarihang tao kabilang na ang mga elders at maging ang mga pinuno ng maliliit na sektor. Umabot pa sa punto na halos 800 maliliit na sektor ang sumanib sa kanila kaya lalo pang lumaki ang kanilang impluwensya at lakas. Hindi lamang doon nagtapos ang kanilang paglawak dahil sa loob ng 3 taon ay nagawa nilang kontrolin ang maraming malalaking relihiyon at sektor habang nakapasok din ang kanilang impluwensya sa loob ng mga dynasties kung saan marami silang napasamang mga makapangyarihang ministro at maging ang mga kamag-anak ng royal families ay nasa ilalim na rin ng kanilang impluwensya. Dahil sa lawak ng kanilang kontrol at lakas ay naging isa silang napakadelikadong puwersa na kayang umatake kahit sa isang Holy Land. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Ming at nagkaroon ng alinlangan kung paano ito posible dahil ayon sa kanyang kaalaman ay napakalakas ng isang Holy Land bilang isang sect at hindi basta-basta matatalo kahit pagsamahin pa ang ilang dynasties.
Gayunpaman ay ipinaliwanag ng lalaki na kahit gaano pa kalakas ang isang Holy Land ay hindi nito kakayanin kung ang kalaban ay may suporta mula sa napakaraming makapangyarihang tao kabilang na ang mga nasa pinakamataas na antas ng martial god. Sa sandaling yun ay pumasok si Baiming at nagbigay ng karagdagang paliwanag tungkol sa tinatawag na top 100 rankings kung saan nakalista ang 100 pinakamalalakas na martial god sa buong Tianyuan continent na pinagsama-sama mula pa noong panahon ng Five Element Dynasty hanggang sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Baiming na ang mga taong kabilang sa rangkang na ito ay tunay na mga halimaw sa lakas at ang ilan sa kanila ay kabilang sa mga tinutukoy ng lalaking kausap ni Ming. Dahil dito ay napagtanto ni Ming ang tunay na panganib ng sitwasyon at nagsimulang makaramdam ng pag-aalala dahil kung ang mga martial gods na kabilang sa top 100 ay sumanib sa Chi Tianhao sect ay tiyak na magiging napakalakas ng kanilang puwersa. Napaisip si Ming at napagtanto na kahit ang principal ng Qinlong Academy na si Li Chunfeng na kilala bilang isang napakalakas na martial god ay hindi kabilang sa top 100 ranking kaya mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalaki ang agwat ng lakas ng mga taong sumanib sa sektor na ito. Sa huli ay ibinahagi ng lalaki na may narinig siyang balita na hindi bababa sa 34 na martial gods mula sa rangkang ang sumanib na sa Chi Tianhao sect na lalong nagpapatunay kung gaano kalaki ang banta na kinakaharap nila. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang paliwanag at sinabi niya na hindi lamang iilan ang sumasali sa Chi Tianhao sect dahil araw-araw ay dumarami pa ang mga martial gods na pumapanig sa kanila kaya kung magpapatuloy ang ganitong paglakas sa loob ng susunod na 2 taon ay hindi lamang ang 5 malalaking dynasties ang hindi makakatapat sa kanila kundi maging ang 6 na pinakamalalakas na puwersa ng mga dynasties ay hindi rin kakayanin ng kanilang kapangyarihan. Mas lalo itong ikinagulat ni Ming kaya agad niyang pinag-isipan kung ano nga ba ang mayroon ng Chi Tianhao sect upang maakit ang napakaraming makapangyarihang martial gods at kung ano ang kapalit na nakukuha ng mga ito upang sumunod sa naturang sektor. Ipinaliwanag ng lalaki na ayon sa kanyang master ay may hawak na isang napakalakas na uri ng gamot ang Chi Tianhao sect na hindi mabibili kahit saan at napakalakas ng epekto dahil kaya nitong pahabain ang buhay ng isang martial god ng lampas sa normal nitong hangganan. Ayon sa kanya, ang isang martial god ay karaniwang nabubuhay ng 10,000 taon ngunit sa tulong ng naturang gamot ay maaari itong umabot ng 100,000 taon kaya naman halos walang martial god ang makakatanggi sa ganitong tukso dahil lahat ay naghahangad ng mas mahabang buhay at mas maraming panahon upang ipagpatuloy ang kanilang cultivation. Dahil dito ay mas lalo pang lumalim ang pag-unawa ni Ming sa sitwasyon at napagtanto niya na kung totoo ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang handang gawin ng mga martial gods ang kahit ano kapalit ng ganitong benepisyo. Napaisip ang ating bida at naunawaan na kung ang isang martial god ay bibigyan ng ganitong kahabang buhay ay hindi nakataka-taka kung bakit handa silang sumunod at maglingkod sa Chi Tianhao sect at kung magpapatuloy ito ay darating ang panahon na walang kahit anong dynasty ang makakatapat sa kanila. Agad niyang tinanong ang Invisible Sword tungkol sa halaga ng ganitong uri ng gamot at kung posible ba nilang makuha ito ngunit ipinaliwanag ng Invisible Sword na hindi ito nasusukat sa karaniwang halaga dahil kung ikukumpara ang kayang kitain ng isang martial god sa loob ng 1 taon laban sa 100,000 taon ay hindi ito kayang sukatin ng kahit anong yaman kaya ang ganitong uri ng gamot ay itinuturing na walang kapantay at hindi mabibili ng kahit gaano karaming kayamanan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay lumitaw ang isa sa mga martial gods mula sa Chi Tianhao sect na kilala sa pangalang Uyang Wood na kabilang sa ika-79 na ranggo sa listahan ng 100 pinakamalalakas. Sa kanyang pagdating ay agad siyang naglabas ng malakas na boses na umalingaw-ngaw sa buong paligid at nagutos sa mga tao ng Swordpool Holy Land na ibalik ang kanilang young master kung ayaw nilang tuluyang sirain ang kanilang lugar. Ang lakas ng kanyang tinig ay nagdulot ng matinding presyon sa lahat ng naruroon kung saan ang mahihinang cultivators ay agad na nawalan ng malay habang ang iba ay napilitang takpan ang kanilang mga tainga upang hindi maapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Kahit si Ming ay napilitan ding protektahan ang kanyang sarili habang iniisip kung gaano kalakas ang taong ito na kayang magdulot ng ganitong epekto gamit lamang ang kanyang boses. Kasabay nito ay sumigaw ang mga tao ng Swordpool Holy Land at itinanggi ang paratang na kanilang kinidnap ang sinasabing young master dahil wala naman silang hawak na ganitong tao. Ipinakita nila ang kanilang lakas bilang isang holy sect at binalaan ang kalaban na kung magpapatuloy ito sa pagpapakita ng kapangyarihan ay mapipilitan silang lumaban at ipagtanggol ang kanilang lugar. Hindi nagtagal ay agad na naglabas ng mas malakas na kapangyarihan ng taong yon. Ngunit tila may kakaibang nangyari sa paligid dahil biglang bumaba si Uyang Wood mula sa himpapawid at direktang lumuhod sa harap ni Ming.
Sa sandaling yun ay labis na nagulat si Ming habang ang nasa paligid ay nagtataka din sa mga nangyayari. Lumapit ang martial god at diretsyong tumingin kay Ming na para bang matagal na niya itong hinahanap at ipinahiwatig na natagpuan na rin niya ang kanilang young master at dumating sila upang ibalik siya. Dahil dito ay labis na nagulat si Ming at hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatawag ng mga ito bilang kanilang young master. Ang lalaking kausap niya kanina ay agad na nagpahayag na ang mismong taong kinakausap niya pala kanina ay ang sinasabing young master ng Chi Tianhao sect kaya lalo pang naguluhan ang lahat ng naroroon. Ang iba pang mga disciple ay hindi makapaniwala sa narinig dahil kilala nila si Ming bilang si Long Xiaobai na isang young master mula sa Golden Family at isang disciple ni Master Mo kaya hindi nila maintindihan kung paano siya maiuugnay sa Chi Tianhao sect at lalo na kung paano siya magiging young master ng isang napakalakas na sektor. Nagulat si Ming nang kausapin si Master Ouyang Wood at agad nitong ipinaliwanag na nagkakamali ang matanda dahil ang pangalan nito ay Long Xiaobai at hindi siya ang young master ng Chi Tianhao sect. Ipinahayag din ni Ming na siya ay ipinanganak sa Long family at matapos mamatay ang kanyang lolo ay dinala siya ni Master Mo sa Sword Pool Holy Land kung saan siya naging disciple nito. Ipinaliwanag ni Master Ouyang Wood na totoo ang lahat ng sinabi ni Ming tungkol sa kanyang pinagmulan ngunit idinagdag nito na ang tunay na ama ng katawan na kanyang ginagalawan ay ang kasalukuyang leader ng Chi Tianhao sect kaya malinaw na siya ang kanilang young master, at dahil sa utos ng kanilang leader ay dumating sila upang ibalik siya sa kanilang sect. Matapos marinig yun ay napaisip ng malalim si Ming at unti-unting binuo sa isip ang mga piraso ng katotohanan tungkol sa kanyang misyon na may kinalaman sa kanyang ama, na isang nilalang mula sa ibang mundo na iniwan ang kanyang ina noon at ngayon ay nakabalik na at nakapagtatagpa ng isang napakalakas na sect, bagay na tila mahirap paniwalaan dahil sa laki ng kapangyarihang kailangan upang maisakatuparan yun. Ipinaalam ni Ming sa kanila na mayroon pa itong kailangang tapusin sa lugar na ito kaya hindi pa siya maaaring sumama sa kanila sa ngayon at kailangan muna nilang bumalik nang wala siya dahil balak niyang sumunod na lamang sa tamang panahon. Nag-alala si Master Ouyang Wood dahil malinaw ang utos ng kanilang leader na dapat nilang maibalik ang young master kaya kung mabibigo sila ay tiyak na mapaparusahan sila, dahilan upang magtanong ito kung ano ang dapat nilang gawin. Inutusan ni Ming ang mga ito na dumiretso sa kanyang ina pagbalik nila at iparating na darating siya pagkatapos ng ilang panahon dahil naniniwala siyang kapag nakausap ng kanyang ina ang kanyang ama ay hindi sila paparusahan. Tinanggap ng mga ito ang utos ni Ming at nangakong susundin ang kanyang sinabi bago sila tuluyang naglaho habang ipinapaalala na kinakailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon dahil hinihintay siya ng kanyang ama. Pagkaalis ng lahat ng martial god ay biglang nagpakita sa harap ni Ming ang Great Elder ng Sword Pool Holy Land at pinaalalahanan siya na kahit isa siyang disciple ay hindi nila alam ang tunay nitong pagkakakilanlan bilang young master ng isang makapangyarihang sect kaya mula ngayon ay kailangan nitong maging maingat dahil anumang masamang mangyari sa kanya ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong Sword Pool Holy Land na hindi kayang banggain ang Chi Tianhao sect. Tiniyak ni Ming sa matanda na hindi ito dapat mag-alala dahil sisikapin niyang manatiling ligtas at walang mangyaring masama sa kanya sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito ay bumalik si Ming sa kanyang silid at naupo sa kanyang hardin habang tahimik na nag-iisip tungkol sa sitwasyon na kanyang kinakaharap at sinusuri ang mga susunod na hakbang na dapat niyang gawin. Pinag-isipan ni Ming kung pupunta ba siya sa Chi Tianhao sect o hindi dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng misyon na ibinigay ng Hao Tian God at alam niyang kailangan niya itong tapusin dahil napakalaki na ng kanyang natanggap mula rito kaya hindi niya maaaring baliwalain ang responsibilidad na ito. Nagbigay ng payo si Beng-ing at ipinaliwanag na mas makabubuti kung pupunta siya sa Chi Tianhao sect dahil hindi siya palalayain ng Hao Tian God kung iiwan niya ang misyon at dahil sa dami ng kanyang natanggap ay nararapat lamang na suklian niya ito sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin, at isa rin itong magandang pagkakataon upang makapasok sa naturang sect. Nagpahayag din ng saloobin ang Invisible Sword at ipinaliwanag na ang karma ay isang makapangyarihang puwersa kaya kung may natanggap si Ming mula sa Hao Tian God ay kailangan din niya itong suklian dahil kung hindi ay maaaring maging masama ang takbo ng kanyang kapalaran. Dagdag pa ng kanyang master na bilang young master ng isang napakalakas na sect ay magkakaroon siya ng access sa napakaraming resources at posibleng makuha pa ang isang pambihirang gamot na kayang pahabain ang kanyang buhay ng hanggang 100,000 taon kaya mas makabubuti kung pupunta siya roon. Ipinunto rin ng Invisible Sword na anuman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay tiyak na mas lalakas pa siya kung pupunta siya sa Chi Tianhao sect kaya yun ang tamang desisyon.
Matapos marinig ang lahat ng kanilang mga payo ay napagdesisyonan ni Ming na tama ang kanilang mga sinabi at kahit hindi siya ang tunay na anak ng lalaking iyon ay maaari pa rin niyang palakasin ang sarili sa pagpunta roon kaya tinanggap niya ang desisyon na pumunta sa Chi Tianhao sect. Tumayo si Ming at walang pag-aalinlangan na nagsimulang maglakbay patungo sa nasabing sect. Habang patuloy na naglalakbay si Ming patungo sa Chi Tianhao sect ay kinailangan niyang dumaan sa Demon Forest ng ilang ulit na isang lugar na kilala sa mapanganib na kapaligiran at sa mga nilalang na nagbabantay dito at matapos ang bahaging iyon ng paglalakbay ay kinakailangan pa niyang dumaan sa Suzaku Dynasty at Hutu Dynasty. Habang siya ay nasa loob ng Demon Forest ay bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na puwersa na tila pumihil sa kanyang paglipad, dahilan upang biglang mawala ang kanyang kakayahang lumipad at bumagsak siya pababa mula sa himpapawid. Labis ang pagkagulat ni Ming sa pangyayaring ito dahil hindi niya inaasahan na may isang kapangyarihang kayang pigilan ang kanyang galaw ng ganoon kadali. Pagbagsak niya sa lupa ay agad siyang huminga ng malalim at tumingin sa kanyang harapan habang sinusubukang alamin kung sino ang may kagagawan nito. At sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng matinding takot nang makita niya ang isang bull demon god na nakaupo sa kanyang harapan, isang nilalang na naglalabas ng napakabigat at nakakatakot na presensya na hindi basta-basta kayang labanan. Agad na gumalaw ang bull demon god at itinaas ang kanyang paa upang atakihin si Ming ngunit sa mabilis na reaksyon ng ating bida ay nakaiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid. Subalit malinaw na hindi ito isang kalaban na maaari niyang maliitin dahil ang bawat galaw nito ay may dalang napakalakas na puwersa. Direktang tinanong ng Demon God si Ming kung siya ba ang kumuha ng mga prutas mula sa kanyang hardin, at sa sandaling iyon ay napilitan ang ating bida na pag-isipan ang kanyang isasagot dahil ang sitwasyon ay napakaselan at maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Nagbigay ng babala ang kanyang master na hindi siya dapat magsinungaling dahil ang kaharap niya ay isang demon god na may kakayahang makita ang katotohanan. Kaya mas makabubuti na aminin ang ginawa upang maiwasan ang mas malalang kaparusahan. Dahil dito ay inamin ni Ming na siya nga ang kumuha ng mga prutas mula sa hardin ngunit hindi niya inaasahan na agad siyang mahuhuli, at bilang kapalit ay inilabas niya ang kanyang ring at ipinaliwanag na marami pa sa mga prutas ang hindi niya nagagamit at maaari niyang ibalik ang mga ito. At handa rin siyang magbigay ng martial god coins bilang kabayaran sa mga nagamit na niya. Hindi naman agad nagalit ang bull demon god at sa halip ay nagtanong kung tunay nga bang may kakayahan si Ming na magbigay ng ganoong kalaking halaga. At buong kumpiyansang ipinaliwanag ng ating bida na kaya niyang magbayad ng kahit anong halaga kung kinakailangan. Sa halip na tanggapin ang alok ay biglang natawa ng malakas ang bull demon god at tila naging interesado kay Ming, at ipinahayag nito na wala siyang balak parusahan o patayin ang ating bida, at hindi rin niya kailangan ang mga prutas o ang anumang kabayaran na inaalok. Sa halip ay may ibang nais ang demon god at iyon ay ang pagtrabahuhin si Ming para sa kanya, isang kondisyon na agad ikinagulat ng ating bida dahil hindi niya inaasahan ang ganitong kapalit. Sa kabila ng kanyang pagkagulat ay nagpa siya si Ming na tanggapin ang usapan at alamin muna kung ano ang ipapagawa sa kanya. Habang sa kanyang isipan ay napagtanto niya na kung hindi ito humihingi ng kabayaran ay tiyak na ang ipapagawa sa kanya ay isang napakahirap na gawain na hindi niya maaaring tanggihan. Ipinaliwanag ng bull demon god na kailangan niyang pumunta sa Suzaku Dynasty kung saan sa ilalim ng palasyo ay may isang napakalaking formation na nagtatago ng isang mahalagang seed, at ang tanging maaaring kumuha nito ay ang mga may cultivation na mas mababa sa martial god kaya angkop si Ming sa gawaing iyon. Dagdag pa nito na kung matagumpay niyang makuha ang seed at maibalik ito, doon lamang matatapos ang kanilang usapan at hindi na siya hahabulin pa ng demon god. Sinubukan pa ni Ming na magmungkahi ng ibang paraan sa pamamagitan ng pagbabayad ng mas malaking halaga kapalit ng kanyang nagawang pagkakamali ngunit nanindigan ang bull demon god at malinaw na sinabi na ito lamang ang paraan upang matapos ang kanilang usapin. Sinabi ng bull demon god na nakikita nito na ang karma ni Ming ay konektado sa Suzaku Dynasty kaya madali itong makakapunta roon at nakasalalay na lamang sa kanya kung gagawin niya ang ipinapagawa dahil kung hindi ay papatayin siya. Nagtanong si Ming kung ano ang mangyayari kung kukunin niya ang seed at tatakas ngunit biglang naglaho ang demon god sa kanyang harapan at nag-iwan ng babala na pag-isipan niyang mabuti ang kahihinatnan bago niya gawin ito. Nanatiling nakatayo si Ming habang dama ang bigat ng sitwasyon at napagtanto na napasok siya sa isang napakadelikadong kalagayan na mahirap takasan. Ipinaliwanag ng kanyang master na mukhang napakalaki ng problemang kinakaharap nila dahil hindi simpleng seed ang nasa loob ng formation at tila may mahalagang bagay na itinatago ang dynasty ngunit sa kabila nito ay naniniwala itong kailangan pa ring tapusin ang misyon.
Nagbigay din ng babala si Bain at ipinaalala na napakalakas ng Bull Demon God kaya imposibleng makatakas mula rito. Dagdag pa ng Invisible Sword na ang paggawa ng kasunduan sa isang Demon God ay hindi basta-basta dahil ang Bull Demon God ay isa sa 8 dakilang Demon God na may halos walang hanggan na kapangyarihan at kayang maramdaman ang presensya ni Ming saan man ito magtago kahit pa sa ibang Great World kaya malinaw na wala itong matatakbuhan. Sa kanilang isipan ay malinaw ang magiging kahihinatnan kung hindi niya tatapusin ang misyon dahil tiyak na hahabulin siya at papatayin. Dahil dito ay nagpasya si Ming na ang tanging magagawa nila sa ngayon ay pumunta sa Suzaku Dynasty at subukang makuha ang seed mula roon sa lalong madaling panahon. Nagbago ang tagpo at narating ni Ming ang Suzaku Dynasty kung saan naglalakad ito sa mga lansangan habang patuloy na iniisip ang kanyang sitwasyon at napagtanto na ang pagkuha ng isang bagay mula sa iba ay may kapalit na kaparusahan balang araw dahil kahit simpleng prutas lamang ang kanyang ninakaw noon ay nagbunga ito ng mas malaking problema na kanyang kinakaharap ngayon bilang bunga ng karma. Habang naglalakad si Ming ay dumaan ang isang karawahe ng royal family ng Suzaku Dynasty at marahas na pinasisigaw ng tao mula rito ang mga sibilyan na umiwas kung ayaw nilang mamatay. Nasa gitna ng daan si Ming ngunit mabilis nitong ginamit ang flash step upang makaiwas at napagtanto na kung hindi niya ito nagamit ay maaaring nasagasaan na siya at kung isang ordinaryong tao ang nasa kanyang kalagayan ay tiyak na namatay na ito. Agad siyang pinagalitan ng driver ng karawahe at inutusan na lumuhod dahil nasa harapan siya ng royal family at tila walang paggalang sa kanilang presensya. Dahil sa masamang timpla ng kanyang pakiramdam ay naglabas ng lakas si Ming at naghanda na turuan ng leksyon ang mga mapang-abusong tao na nasa kanyang harapan. Inihayag ni Ming na hindi nito alam kung malas ba ng kalaban o swerte niya ngunit handa siyang parusahan ang mga taong umaabuso sa kapangyarihan. Agad namang naghanda ang guard at sumugod upang umatake kay Ming gamit ang kanyang sandata at walang pag-aalinlangan na sinimulan ang labanan. Sa loob ng karawahe ay naroon ang prinsesa ng Suzaku Dynasty at agad itong kumilos at walang pag-aatubiling sinipa ang guard dahil sa labis na kayabangan nito at sa maling pagtrato sa mga tao. Pinagalitan ng prinsesa ang guard at ipinakita na ang royal family ay hindi dapat maging masama gaya ng ipinapakita nito at agad nitong pinabagsak ang kawawang guard na gumulong palayo dahil sa lakas ng tama. Humingi ng tawad ang guard sa prinsesa at ipinaliwanag ang kanyang ginawa ngunit nanatiling malinaw ang kanyang pagkakamali sa mata ng prinsesa. Pagkatapos ay ibinaling ng prinsesa ang kanyang atensyon kay Ming at napansin ang ginamit nitong galaw na isang espesyal na teknik na kilala bilang flash step at napagtanto na pamilyar siya sa isang taong gumagamit ng parehong kakayahan.